Pangulong Bongbong Marcos mismo ang nagsabi hindi magiging maligayang Pasko ng mga dawit sa issue sa flood control projects. Bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko nasa matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso. Wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Mr. President, Ayon sa Pangulo, 37 sangkot sa flood control issue ang kasama sa unang batch ng mga inirekomendang kasuhan ng Independent Commission for Infrastructure sa Ombudsman. Sabi ng ICI, may 3 pang senador na irerekomenda nila sa Ombudsman na kasuhan kaugnay sa flood control issue. Sa susunod na linggo raw nila ito isusumite ang rekomendasyon laban sa mga hindi pa pinangalan ng senador. Noong Setyembre, nauna na nilang inirekomendang kasuhan ng Graff at Flanders sina Senador Jingo Estrada at Joel Villanueva. Batas umanong makakuha ng kickback sa ilang flood control projects sa Bulacan. Itinanggi na ito nina Estrada at Villanueva. Personal na nakita ni Pangulong Bongbong Marcos ang tindi ng pinsala ng Bagyong Uwan sa Catanduanes sa pagbisita niya roon kahapon. Sa bayan ng Caramoran, wala pa rin kuryente at bagsak pa rin ang linya ng komunikasyon. Umabot na sa 1,000 mga nasirang bahay sa bayan. Sa kabuuan, mahigit 10,000 bahay ang napinsala sa probinsya ng Catanduanes. Nag-inspeksyon din ang Pangulo sa mga nasirang paaralan at tiniyak na bibilisan ng rehabilitasyon ng mga paaralan gayon din ang housing at recovery program para sa lahat ng nasalanta. Inalala ni Katrina Ponce Enrile ang mga huling sandali ng kanyang yumaong amang si Juan Ponce Enrile. Binahagi rin ni Katrina ang mga aral na natutunan niya sa ama at laging una ka sa balita ni Jamie Santos, exclusive. Ayon sa anak ni yumaong Juan Ponce Enrile na si Katrina, nabigyan sila ng pagkakataon na makasama ang ama at maipahayag ang kanilang mga saloobin bago siya pumanaw. Masaya raw silang mapagbigyan ng huling kahilingan ng ama na makauwi sa kanilang tahanan at makasama ang kanilang buong pamilya. Iba raw ang persona ni Manong Johnny bilang ama at leader, pero kilala nila si Enrile sa pagiging maalalahanin at maawain. The Juan Ponce Enrile that the public knows is very different from the Juan Ponce Enrile that we know. He's a very generous person, madaling umiyak, maawa, talagang iyakan nyo lang yan ng konti, talagang maawa yan. Talagang tutulungan niya po lahat ng pwede niyang tulungan. Anya, isa sa mga pinakamahalagang aral ng kanyang ama ay ang pagiging mabuting tao at ang pagtrato ng maayos sa kapwa. Sa akin po, ang parati niyang sinistress po sa akin, bata pa po ako, is to remain humble, to treat people correctly, because the people that you meet when you are rising may be the same people you will meet when you are going down. Sa huling mga araw, nanatiling matalas ang isip ni Enrile kahit pa nagkaroon siya ng problema sa kidney. Yes. It just deteriorated a little bit already. Parang nag-start na yung mag-fail yung kidneys po niya. Nagpapasalamat si Katrina sa lahat na nag-alaga at nagdasal para sa kanyang ama. I would really like to thank all the attending physicians, from telemetry to the ICU, and lahat po ng mga doktor. Alam niyo po kung sino po kayo. Maraming salamat. Sa huli, iniwan ni Enrile ang mensahe ng pagmamahal, respeto at pananagutan. History will judge my dad. He did what he always thought was best for the country. And my dad is always a forward thinker. He always tells me na always think of the end game. Kaya bahala na po ang history na humusga po kay Juan Ponce Enrile. Ito ang unang balita. Jamie Santos para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita?
mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.